Grabe. ayun, may kwento. Pero move on na tayo and grateful pa rin kasi at least na ano pa rin tayo, nakahabol pa rin tayo sa oras. Medyo na delayed lang pero move on. Yun. Importante, ang pinaka-importante move on sa lahat. Pag sinabing move on sa lahat, hindi ko na i-discuss kung bakit nahuli, bakit gano'n yung laptop. Kunwari lang yun ha. Ibig sabihin, ang importante sa akin, nagawa na yung mic. Ayun, good evening sa lahat ng mga nandito and sa lahat ng mga nakikinig and happy ako na makapag-serve sa inyo and makapag-inspire and makapag-transform ng mindset ng from kung ano may situation mo ngayon, paano ka dadalhin ng consciousness mo, paano ka dadalhin, saan pa talaga dadalhin. Kumbaga parang given na, matik na meron tayong mga tawag na to, pareho tayo ng opportunity na ginagalawan. Ibig sabihin, parang kung ano man yung ginagawa nyo, paano tayo yumaman, kung ano yung hawak nyo na marketing plan, kung ano yung hawak nyo na tawag nito, na plan, kung paano tayo kumikita na malaki. Ibig sabihin, isa lang tayo na pinahawakan. Ang question na lang ngayon, paano tayo makatawid, di ba? Ibig sabihin, of course, lagi naman may challenge eh. Correct? Lagi may challenge, di ka maubusan ng challenge. Pagka, halimbawa, nag-grow ka, pero kung gusto mo walang challenge, talagang boring din, di ba? Pag gusto mo walang challenge, bumalik ka sa employment, magtrabaho ka, alam mo na yung, kumbaga parang expected mo na. Napipredict mo na kung ano yung future mo. Kasi bakit? Kasi alam mo na kung papasok ka bukas, alam mo na kung anong oras ka mag-out, alam mo na kung anong oras ka magta-time in, alam mo na kung kailan ka magre-rest day, di ba? Medyo predicted na eh, di ba? So, exciting kasi ito lalo na ngayon, happy Bear Months na. Sino unang marinig mo bukas na boses pag Bear Months? Sino Whenever si I see Marichan? you, ganun na naman eh, no? Talaga yan, sikat na sikat talaga yan. Ano na yan? Pagka sinabi mong Christmas talaga, Jose Marichan na yan eh, di ba? So, ngayon, the reason why bakit din, kumbaga parang umuo din ako, and isa rin na, thank you Rodel sa pagano, kasi minsan natatabunan yung mga chat. Ang ang gusto ko rin makapag-impart ba sa inyo na experience natin kung paano tayo lumaki sa gantong business. And iko-correct ka lang kanina kasi nung nakita niyo si Aplen Joseph kung pumasok, thank you so much sa kanya kasi kundi dahil sa kanya, siya ay gumawa ng paraan para makabalik ako sa EC. Siya gumawa ng paraan para tawag na ito, para masistema niya ako as kahit na kumbaga parang bilib ako sa lahat ng naglakas ng loob para recruitin ako as upline, 'di ba? Parang doon ko siya na lalong na appreciate na hindi niya ako tiningnan na upline before. Ang tiningnan niya yung need ko. Ang tiningnan niya kung ano yung situation ko. Ang tiningnan niya kung ano yung sitwasyon ko. Ang tiningnan niya yung intention niya na wala na naligaw ako. Ibig sabihin naglakas loob talaga siya na ginawa niyang diskarte para makabalik ako, para magustuhan ko ulit yung EC para makabalik ako na under ng leadership niya. So grateful na ibig sabihin kung hindi rin dahil sa kanya, wala rin akong second wave sa AIM na tuloy-tuloy. So thank you so much classmate, Upline Jelim. Palakpakan niyo naman, kumbaga para palakpakan niyo naman sa ano na yan. Thank you, di ba? Yun. And isa pa, paano tayo naging successful? So siguro ito na lang i-share ko, lalo na sa atin na halimbawa katulad niyan. The moment na ginagawa natin yung business is the reason why bakit sometimes hindi tayo nag-grow kasi minsan na compare natin masyado yung sarili natin, nako-compare natin yung iba sa team. Bakit malakas sila? Bakit malakas sila? Bakit malakas? Anong malakas sa kanila? Bakit ganito effective sila? Okay yun. Nakakaabang natin sa ibang malakas na team. But always remember, sino ikaw? Sa kakabang mo nakakabang na sistema ng iba, nakakalimutan mo maging creative sa isip mo. Nakakalimutan mong maging grateful kung nasaan ka. Doon ka lang naman magsisimula eh. Yes, kunan mo sila ng inspiration, pero don't compare bakit sila ganun, bakit ito effective sila. Na-experience natin yan. Tang na ito effective sa kanila. Kopyahin natin, ito effective sila. Nalunod ka na kakakopya. Nalunod ka na, hindi ka na nag-isip. And isa lang natutunan ko. Isa lang natutunan ko.
Kahit anong malaking result or network, wag natin kopyahin. Tingnan mo muna based on what you need. Anong kailangan mo ngayon? Step one. Tapos pag ginawa mo na, pag niran mo na yan, sasagutin ka na kung anong next step. Pag niran mo ulit yan, sasagutin ka na ulit kasi hindi ka naman ibibigay lahat ng sagot agad eh. Habang ginagawa mo, kaya nga sinasabi ko, people learn not by listening. People learn by doing. Pag ginagawa mo na siya, natututunan mo at nakikita mo na kung ano yung next step. Kasi ang sagot lang din, doon lang din sa ginagawa mo. So madalis mo mahuli. And isa yon. Never ka mag-compare. Never ka mag-compare sa iba. Always value, magaling ka din. Always believe na magaling ka din. Always believe na talagang kaya mo din, di ba? And isa pa, ang kailangan ma-correct din sa atin, um, sakit to eh. Sakit to natin na yung habang nagne-network tayo, lagi nating parang doon tayo dito nakukuha yung leaders eh. Um, yung kailangan nating mag-pretend na kailangan nating i-prove na tama tayo. Na ego din, 'di ba? Na tama. So ibig sabihin minsan doon din tayo naliligaw. But bottom line, part na to ng process. But bottom line, anong laman ng utak mo? Most of the time, ibig sabihin pagka halimbawa idle time mo, anong laman ng utak mo? Is it gratitude? Is it nag-iisip ka ng dreams? Nababaliw ka pa ba sa ginagawa mo? May future, nag-iisip ka pa ba? Pagka halimbawa, may future ka ba sa ginagawa mo? Or bombarded ka sa lahat ng mga narinig mo? Kasi mostly sa mga active din, minsan kaya hindi nakaka-take off kasi maraming tropa sa labas. Ano yung tropa sa labas? Walang connection sa community na ginagalawan mo. Walang connection sa networking. Walang connection sa community mo. Ang worst pa dyan, mas may kaibigan ka ba sa taga-ibang company compare sa community mo? At naikichismis ka pa sa iba. Di ba? Ang nasasagap mo ngayon, mga information na hindi ka nakakausad, hindi nakaka-motivate, hindi nakaka-inspire. Ano na napapakinggan mo, yung chismis na ganito, dinalan ka ng chismis na ganito. So, ang tanong naman sa iyo nga naman ngayon, nag-aabang ka lagi ng chismis. Hindi ka nag-grow. Mas excited ka ba mag-abang ng chismis? At sometimes, pumapatol pa tayo sa chismis. Hindi nga. Oh? Oh? Hindi nga. Oh? Grabe no? Ay, baka magsara na nga. Oh? Di ba? Parang magano'n eh, no? Baka nga hindi. Ito matindi, di ba? Eh, syempre, pag may mga tropa-tropa kasi ibang company, pag mahina-hina ka, Brad, ikaw magiging Joseph Lim dito, ikaw magiging LPG rito, ikaw magiging ano rito, di ba? Malabo yun. Hindi tayo pwede mag-compare, di ba? Hindi ka pwedeng bentahan ng ganyan na vision. Oo. Marami tayong nagawa na top earner na hindi naman naging Louis Gascon, hindi naman naging Joseph Lim, pero nag-go 1 million per month pa rin. Iba yung journey namin. Iba yung journey ni Joseph Lim. Iba yung journey ni Zaro, ni Roy Zaldua, di ba? Ibig sabihin, hindi natin pwede ma-compare yung sarili mo na para ma-motivate ka, na maging ganto ka. No. Kasi hindi naman kami tumitigil eh. Hindi naman kami tumitigil. Tama. Eh mag 1 milyon ka lang, ayos na. Di ba? So ang mindset ba na yung tipong ganun? So ibig sabihin, be mindful sa mga friends kausap mo. Kailangan siguro i-secure mo sarili mo na yung nakakausap mo within the circle sa community mo. And mostly sa mga pinatpatulan natin ng mga pinapakinggan, nakakatulong ba? Yung pinapanood din natin, kahit nga sa atin minsan naliligaw tayo eh. Minsan ligaw tayo, oy, anong uso, oy, alam natin kung ano yung uso, alam natin kung ano yung ganito. Minsan na-inspire pa tayo sa ibang mga industry. Sometimes nakakalimutan mo, walang masama tumingin sa ibang industry, pero ang point ko, nasaan ka ngayon as of now? Kailangan mo maging effective ngayon for the next 5 years, for the next 10 years, for the next 15 years. Nagets mo? You need to focus kung ano yung attention mo. You need to focus kung sa ano yung pinapakinggan mo. You need to focus and mindful sa pinapakinggan mo.
You need to focus kung ano yung ginagawa mo. You need to focus dun sa ginagawa mo. You need to love kung ano yung ginagawa mo. You need to love yung surroundings mo. You need to love yung ginagawa mo. You need to be passionate sa ginagawa mo. Every time na nagtotok ako, kung sino man nakakarinig, ramdam nyo ba ako sa labas pag nagsasalita? Nakuha niya? Passionate. Sa pag-network, passionate. Pag close deal, passionate. Pag nagte-training, passionate. Pag nag-one-on-one, before, pag naglalatag ako before, imagine mo, nagsimula. Tayo yung isa sa networker, lahat naman tayo na dumaan. Mostly sa atin, dumaan tayo sa offline. Offline, bit-bit na mga packages, tawid sa Ortigas, di ba? Bibili sa counter, may A sa McDonald's, itatawid na naman yung mga packages, yung pay-in. Ano mo, grabe ang traffic. Tama, di ba? Pupunta sa gantong lugar, di ba? 5 tao, 50 tao, 100, magbubuk ng hotel na ganito, magbabayad ka ng venue, ganun karatrat talaga dati. Ganun karatrat. So, ibig sabihin, may kakausapin ka, pag-iisipan pa, di ba? Kumain na, pag-iisipan pa rin, di ba? Yung mga tipong mga ganun mga stories. Gets so yung talagang ang binahay mo na, terminal, eroplano, airlines na, nagle-level up yan eh. Ganun yung networking before, but good news ngayon kasi imagine mo, nag-innovate na. Iba na ang approach ngayon sa networking. Nakakapag-expand na tayo international, di ba? Kayo yung nagpauso ng international. Kayo yung nagpauso, inspiration namin kayo noon. Inspiration kayo ng karamihan ng nakakarami. So gusto ko mabalik sa iyo yung value na magaling kayo. Na magaling kayo. Na magaling kayo, di ba? Ibig sabihin, gusto ko lang mabalik yung kumpiyansa sa inyo. Gusto ko lang magbalik yung purpose mo. Bakit mo ginawa to? Bakit tayo sumasabit? Bakit tayo, kung sa Bisaya, naungot ba? Waka kaandar ba para ka nalagyan ng kalso? Why? Sometimes tayo rin nagbigay ng kalso kasi tayo rin mismo nagbigay ng doubt. Puputok pa ba tong company na to? Tama, di ba? May wave pa ba to? Wala namang masama magano eh. Pero ang point ko, hanggat nandyan, tirahin mo. Naku, ano? Hanggat nandyan, tirahin mo. Wag mo muna i-distract yung utak mo. Hanggat nandyan. Nagbibigay ng komisyon, yes, nagbibigay. Eh, tirahin mo muna. Wag ka muna mag-isip. May sinasabi yung iba na ba, ay, ito, yung mga ano na lang, dati pa yan. Imagine mo, yung mga nagsasabi na ganyan, dati pa yan. Matik na yan. Kaya nga dati yung ano eh, yung di ba yung lockdown? Ano yung sabi ng iba? Sabi ng mga downline, sabi ng mga leaders, worried sila. Bakit? Upline, walang pera. Walang pera yung mga tao kasi walang trabaho, lockdown. Sabi ko, walang pera. Mula nung sumali ako sa networking, ang sinasabi ng tao, walang pera. Ibig sabihin, hindi na bago yan, Chong. Ibig sabihin, kahit mag-lockdown, lagi ng reason ng tao yan. Gumaling lang tayo mag-close deal. Gumaling lang tayo magbenta ng vision. Kaya sabi ko nung lockdown is an opportunity. Why? Ang pera hindi nawala. Ang pera sa Pilipinas, hindi nilipat sa Mars, sa Pluto. Sabog, di ba? First time natin talaga nag-transition ng online. So, ibig sabihin, paano tayo maging optimistic sa isang bagay na kahit ilagay ka sa negative na situation, palibutan ka ng negative, ibig sabihin, basta alam mo yung stand mo. Hindi ka basta matinag, unshakable ka. Unshakable ka. Despite sa mga na-experience mo, unshakable ka. Despite sa mga narinig mo, unshakable ka. Kasi bakit? Meron kang pinanindigan sa sarili mo. Hindi pa tapos ang laban mo. Sabi ko nga, 'di ba? Before ako bumalik sa AIM Global, grateful ako kay Upline. Pero marami na ako narinig na, "Hay, hindi na makakabalik 'yan. Nako 'yan. Tanga 'yan, syunga 'yan." Hindi ko rin sila masisi kung ano yung sinasabi nila. But mas kilala ko sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi pa tapos ang boxing. Hindi pa tapos ang ano, 'di ba? The moment na hindi ko pa nakakuha yung success ko, it's not about the company but yung success ko. Sabi ko, hindi pa tapos yung ano ko, hindi pa tapos yung laban ko. Ikaw ba, consider mo ba na tapos na ba, nagawa mo na ba talaga yung best mo rito? Nagawa mo na 100%? Reflect. Nagawa mo na 100%? Be true to yourself. Ikaw nakakalam. Nagawa mo na yung pinaka-best mo? Best shot mo?
Correct? Sana busy yung utak mo. Maybe thinking about other people saying. Or mga situations, mga situational na mga problems or concern. Sina-challenge lang tayo. Tama? May mga challenges pero anong mangyari? May mga challenges, normal naman eh. Kahit di ka mag-network, may challenge din naman sa buhay eh. Pag hindi ka ba nag-network, may challenge, wala nang challenge. Step up. Ownership, negosyo mo to. And always be grateful sa every time na may situation ka. Always be grateful kung nasaan ka ngayon. Doon tayo magsisimula lahat. Huwag kang maghanap ng wala. Huwag kang maghanap ng pagkukulang. Walang perpekto. But sometimes yung mga taong may feeling natin na may pagkukulang sa atin, baka yun yung message para mapunan mo yung pagkukulang kasi yung pagkukulang hindi ibang tao ang magpupuno sa iyo kundi ikaw lang din. Hinahanap mo yung pagkukulang ng downline, upline, magulang, di ba? Upline, pagkukulang. Walang nagkulang. Sometimes yung pagkukulang, minsan, alam mo naman yung sagot. Eh di ikaw na bumuo. Buhay mo yan eh. Success mo yan eh. Ikaw ang titira yan. Ikaw rin naman ang makikinabang yan eh. Huwag ka na mag-give up. Huwag ka na maghanap ng ibang tao. Stop blaming other people. Stop complaining. Pag pala complain ka, ang tropa mo rin pala complain, putik. Pansin mo yun? Pansin nyo? Utang na pag mga tropa mo, puta pala complain. Kung ikaw mismo pala complain, what you always say, ganun din ang tropa mo. Kung ano lagi nasa isip mo, ganun din tropa mo. Kung marites ka ng negative, ganun din tropa mo. Mag-i-enjoy kayo sa negative, may mga pagtatawanan kay mga tao. Kung marites ka rin na positive, mag-i-enjoy din ko ka marites na mga positive. Iyakin ka, nag-i-enjoy ka rin. Di mo alam, nag-i-enjoy, parang matik na yan. Default na yan sa'yo. Madrama ka? Yes! Ang tropa mo rin madadrama. Sure ako. May nakakilala sa'yo kung ikaw yung madrama, tapos yung kilala mo, hindi naman madrama, napaka-positive, masayahin. Hindi yan makaka-relate sa'yo. Dalawa kayo magba-backfight. Pag narinig pangalan mo na iyakin ka, madrama ka, pag nakatalikod dyan, sabihin, putang na, ayokong kausap yun, iyakin, madrama. Yung madrama naman, pagkatalikod mo, ko, hindi naman, grabe naman yun. Grabe naman yung tao na, walang puso. Parang may point, iba lang ng, magkaiba lang ng wavelength. Tama? Pagkakausap mo naman mga result-oriented, puta na, walang pakialam yan sa mga kadramahan mo. Eh, anong gusto mo mangyari? Di ba, result? Eh, di ba kinig ka? Di ba, pa ka sa mga kwan. Be aware, be mindful sa mga topic, sa mga tropahan. Kasi minsan yung tropahan na sa networking, iba na rin eh. Ang pinag-uusapan, oh, kumusta na pre? May pambayad ka ba dyan? Kumusta na pre? Putang na, nag-a-amplify tuloy. Nag-a-amplify yung mga bayarin, yung mga ganto, yung mga ting bits na sa, alam ba, ting bits na sa hub, di ba? Hindi nakakabayad na ganto. Pinag-uusapan, mag-a-amplify din yan. Pagka ako narinig yan, teka. Teka, ano bang, Brad, sagutin mo muna. Sabi mo, ibigay lang sa guard. Iiwan sa guard. Oh. Ano yan? Kuwan yan. Nagets nyo? Ang kulit, no? Ang kulit ng utak, no? Why? Bakit natin pinag-usapan to? Para maging mindful ka. Sometimes, most of the time, minsan, scarcity pa or abundance, di ba? Naturo na natin yan. Naturo niyan. Naturo na yan ni Zaro. Nabitbit ko ngayon yung, naalala yung scarcity tsaka abundance. Yung scarcity based on fear, abundance based on love. Eh, dun sa love. High frequency yun. Paano ka may excite? Ano ang nagpapa-excite sa'yo? Gumagalaw ka ba ng parang kasi eto
Meron dito na yung tipong gumagalaw na lang, as in talaga nagne-network na lang for maintaining. To maintain na lang na nagne-network. May downlines, may active, ganun. Gumagalaw ka, active ka, for the sake na active, nag-PPMA, atin ang training, papapower. But the question is, may vision ka pa ba? Tumawag pa rin. Ito ba yan? Lala mo, iiwan lang dun. Paano sabihan mo? No. Oo. Louis V. Gascon. Ayun. Nagets nyo? So, sometimes active, 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 active. Pero meron ka pa bang vision? Or sometimes, hindi ka na nakakapag-visualize kasi dahil sa mga circumstances. Minimaintain mo na lang yung tao mo. Tama. Meron ka ba bang vision sa team mo? Meron ka ba bang vision sa self mo? Meron ka ba bang vision sa leaders mo? Na-imagine mo pa ba na magiging top earner sila? Napaka-powerful ng thought, feelings. Yung feelings, vibration. Anything na maisip mo, ito yung magmamandar ng vibration. So pag mataas, pag happy, inspired, yung thought mo, ibig sabihin, yung behavior mo. Every time magtotok ka, every time na dadaan ka, mararamdaman ka ng leaders mo. Yes or yes? Gusto yung mag-level up. Bukas, September 1 na. Bukas may ano ako may may Empire Huddle ako para sa September na rally, 'di ba? Always parang reminder din siya na minsan nawawala tayo because dun sa mga pangyayari, mga ganap-ganap, dumaan tayo sa mga challenges, pero kung nag-focus ka dun, edi yung iba nagko-quit, 'di ba? Yung iba matawag nito. Ah, parang ano ba, parang na mabilis mabulungan kasi minsan depende sa kausap, correct? Nabubulungan ang tagalabas. Itinropa mo yung tagalabas si protect your energy. Eh siyempre, pag tagalagbas, abangers lang kayo kung sinong unang bibigay. Di ba? Pag may tropa ka, abangers lang, utang ina. Naramdaman ngayon, nakabalita ngayon, iba. Utang ina. Nakabalita lang negative. Siyempre, paparamdam sa'yo dyan. Chichempuhan ka. Eh, nagkwento ka ngayon. Pucha, eto na, huli ka, balbon. Di ba? Abangers. Eh kung di ka aware, 'di ba? Pag affected ka masyado lagi, parang sabi ko nga ang tawag ko diyan, parang depende kung paano ka mag-react, depende kung paano ka mag-response in every situation na dumadaan sa iyo. Lahat naman tayo naka-experience ng kung ano yung na-experience nyo. Pero depende kung paano tayo mag-response. Reactive ka ba? Magwawala agad? Or kalma lang muna, isip-isip muna, ganito muna. Pa, ah, maging mindful sa kakausapin o sa mga taong papainggan kasi sometimes, di ba? Ang kulit, no? Ang kulit kung paano mag-react. Kaya tinan mo, yung mga hindi nagpatinag at hindi in-entertain at walang in-entertain na any thought, sabog pa rin. Diba? So may kita mo yung mga karakter, depende kung paano tayo mag-react in every situation. Paano ka mag-response, di ba? So paano ka mag-response? Ikaw ba'y taong palaban? Ikaw ba'y taong, teka lang, palaglang, teka lang. Oo. Hindi yan. Kasi yung utak natin, isa yung bubulong, isa demonyo, isa angel. Eh. Isang dark, isang light. So pag narinig mo yung dark, puta papatulin mo, pero pag narinig mo naman, i-empower mo yung empower mo yung light na side, yung good voice and bad voice, 'di ba? So papakinggan ko yung good voice ko na kahit maliit pa lang na good voice, lang yun ang gusto kong pakinggan hanggang mag-grow siya na mag-grow siya na mag-grow siya na mag-grow siya na mag-grow siya. Hanggang lumaki na lumaki. Saan ka dadali ng good voice mo? Trabaho lang. Just love what you do. Huwag ka na mag-isip ng future. Kung mag-isip ka ng future, gandahan mo na. Kung mag-iisip ka ng future,
Kung mag-isip ka na rin lang ng future, gandahan mo na. Kung may what if ka na rin, gandahan mo na, i-positive mo na. Kasi kung may regrets naman, kung may regrets mo, wala ka naman magiging regrets eh. Paano kung halimbawa, sample sa mga leaders na mga nag-quit. Anong regrets nila pag halimbawa mali yung hinala nila? Sa either tatagal o hindi. Tama? Anong regret ng mga umalis? Tapos tumagal pala po. Tigil na sayang, nadali ako doon. Tama, di ba? Ang pinaka-regret kasi, yung tumuloy-tuloy, tapos di ka na, wala ka na sa eksena. Di ba? Nagets nyo? So, bottom line sa success, ibig sabihin, it's all about self-awareness. It's all about mindfulness. It's all about responsibility sa thought, sa words, sa feelings. Success is destiny. Depende yan sa thought mo kung paano naglalaro yung isip mo. And happy ako, naka 400 tayo ngayon, no? Growing yung 400 natin ngayon. So, alam mo yung mga leaders na I'm sure na nagmamasid, I'm sure na nakikiramdam, I'm sure na yung iba naman fire up, I'm sure yung iba naman talaga nakikinig lang, sumasabay lang. I'm sure na kung ikaw nakaramdam at nakita mo yung potential mo, pwede mo naman ibuhos yung potential mo, wala namang bayad, wala namang mawawala yan. Ang dami nga tumaya sa employment, bumuhos ang potential hanggang naumay na, hanggang nag-retire na lang, wala pa rin nangyari. Eh, nakita ko lang, hindi naman tayo isasagad ng tanda dito. Di ba? Nakakamot ka sa ulo. Hindi ka man mayaman ngayon, pero malamang marami kang wisdom, marami kang experience, marami kang natutunan, maganda exposure mo, tumaas yung may psychological wallet mo. Kahit papaano, kung nagko-commute ka dati, malamang nakatikitim ka ng kotse. Kung dati ang tirahan mo, boarding house na may mapa yung unan mo, yung kumot mo, mabaho, yung foam mo parang banig na sa yung foam mo parang ano na, parang ano na, ang tigas na ng foam mo. Putsang na, kahit papaano nga nakakatikim ka na ng aircon. Tangina, hindi ka man mayaman pero nag-level up din yung buhay mo, Chong. Maging grateful ka, 'di ba? Puta, dati hindi ka naman nabibihisa na maayos. Dito ka lang tumino sa networking, dito ka lang naayos yung buhay. Dito lang tayo nakasuot ng coat, dito lang tayo nakasuot ng dito lang tayo nakatikim ng eroplano, dito lang tayo nakatikim ng Boracay na yung mga simpleng mga Asian tours na yan or yung mga Boracay na yan, ng mga papalawan na pakayate, 'di ba? Kayo nga, 'di ba? Ilang beses kayo nagyate. Tama? 'Di ba? Hindi man mayaman, pero at least pinapatikim ka para at least maadi ka na ganun pala yung feeling. Na matakam ka na shit, gusto ko mag-level up. Bakit ako dati, 'di ba? Boarding house 700. Kilala ako ni Roy, kilala ako kung kilala ako saan ako nakatira diyan. Tumira din tayo sa squatter, 'di ba? Kilala tayo diyan, nagta-tricycle lang, 'di ba? Masaya na kung halimbawa, masaya makatawid lang sa kain pero walang drama sa buhay. Wala drama sa buhay. Kung yung dati nagsisimula, di ba? Hindi naman ako umiiyak nung nasa karinderya ako kumakain eh. Hindi naman ako umiiyak nung tokwa kinakain ko eh. Malay ko ba kung anong comparison? Taka, ang sarap ng lasa ng tokwa tsaka yung sauce na yun. Pag sinabaw mo sa kanin, solve na yun. Dalawat kalating kanin na yun. Yung paglalakad, hindi rin naman ako umiyak nung naglalakad. Nung naglalakad ako, mas malupit pa nga imagination ko. Mas malupit ko pa para kasi bakit ko sa akin yung kotse sa akin inaangkin ko lahat ng kotse maganda pag dumadaan tanga na magkakaganyan din ako magdadrive din ako ng ganyan mag baliw di ba kahit boarding house pa lang ang tinitiran ko noon parang ang ini-imagine ko na puta simpleng boarding house electric fan mag-a-upgrade din ako makakatikim din ako ng aircon makakatikim din ako ng sariling kwarto na nawala ng cashier sa boarding house nawala ng wala nang hindi na bed space makakatikim din ako ng sofa bed. Oh, yun ang mga first goal ko dati. Level up lang yun, ha?
Makakatikim din ako ng ano, continuous lang yung pagle-level up ko. Continuous lang yung level up ng experience ko. Sumunod, 'di ba? May sarili na akong kusina, kitchen kasi ang tawag ko doon, studio, 'di ba? Parang naka-studio na ako. Own room na. Own room na may sariling ano, na may sariling kwan. Dahil inabutan ko kay sa ano, 'di ba? Sa UP. 'Di ba sa UP yung parang condo, Rodel, sa may Diliman? Oo, puta, nabutan. 'Di ba? Baliw na tayo sa ganun, 'di ba? Nag-level up lang na ganun, 'di ba? Nag-level up. Nagle-level up lang ng taste natin. Gusto na natin makatikim. From electric fan to aircon to yung hinihigaan talagang kulang na lang. Kung ibang tao papasok, mabaho talaga. Hindi mo lang napapansin kasi sa yung sarili mong amoy. Yung unan mo, hindi mo makuha. Hindi mo mapaunan sa iba eh. Iba na kulay, may mapa eh. Ba't hindi pagpapawisin? Siyempre wala kang aircon pagka inabot ka ng tanghali magising. Di ba? Yung mga ganun na mga, yung mga ganun, pero chill lang, ganun lang. Karamihan sa inyo nga, nakakatikim na tayo ng ano, nakakatikim. Yung mga aspiring na ganun, ibig sabihin, dadaanan nyo lang yan. Pag ang utak mo, magle-level up na magle-level up na magle-level up, le-level up ka talaga. Magle-level up ka talaga. Kasi bakit? From unti-unti, gradual lang. Hindi agad shoot up. Di naman kailangan shoot up agad. Di naman kailangan malaki agad eh. Pag na-hit mo yung next level, what's next? Hindi ka pa-maintain. Ang utak ng pa-maintain, ibig sabihin, stop yung growing mo. Pagka may sasakyan ka, halimbawa, may sasakyan ka ngayon, okay na yan, practical. Maintain lang yan, maintain, 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 maintain. Subukan mo kahit luma yung sasakyan mo, bumili ka ng ano, accessories. Hindi naman yung maluho. Mabilan mo lang, marim mo lang. Sa akin nga, yung Raptor ko, nabilang ko lang ng rim nung nakaraan. May niragaluhan ako na tire tsaka rim. Para talaga sinetap ko yung Mazda nung leader. Eh, nung nakita ko, sabi ko, parang yung sa akin, parang ano, pumayat ah. So bagong energy ulit kasi may bagong rim. Gumanda, nag-upgrade. So bagong energy. Sometimes yung luma ko sa sasakyan, 'di ba? Parang papalitan ko lang ng wrap, i-wrap ko ng gantong color, tapos tatanggalin ko ulit. Yung Defender naka-black, tinanggal ko ulit, nag-silver ulit. 'Di ba? Parang yung ganun, ganun lang ba? Bago lang sa paningin. Tapos next, 'di ba? Hindi naman tayo materialistic pero gusto ko lang ma-experience yung from Asian car, anong experience ng Hammer, 'di ba, namumog sa gas, na gusto ko lang ma-experience na hindi siya pambaliw talaga yung purpose ko. Secondary na lang, effect na lang yun. Ano na experience nung pinang-araw-araw ko yung V8. Gusto ko lang ma-experience yung gastos niya tapos maging normal sa akin. So lalakayin ko yung income. Tama, 'di ba? Anong feeling na may pick up ako na Dodge Ram? Na first time yun na nag-cash out. In-experience ko lang anong feeling pero hindi para pambaliw. Ini-experience ko kumbaga parang kung ano yung hindi ko pa na-experience. Anong feeling ng anong feeling na nag-scuba dive na ako, bumalik ako sa mga tawag na to, pangarap ko na gusto kong i-try na like scuba diving, free diving, 'di ba? Running, influensya ni Aproy. Binalikan ko, 'di ba? Pati yung bike, 'di ba? Yung bike, okay din. Nag-trip ako ng enduro, yung mga tipong mga trip na ganun. Anong feeling? Tapos saan ko sinasakay? Masarap lang sa feeling. Anong next level mo na gusto? Di ba? Gradual lang. This year, anong gusto mong ma-experience? Anong gusto mong bagong kwento sa sarili mo? Parang ganun lang. Parang ano kayo this year ang gusto kong kwento, no? Ano kayo this year, no? Ganun lang tayo mag-isip. Ano kayo this year? Pag ganun na inisip mo, no space sa negative. Hindi mo alam yung negative na words. Wala kang space kasi baka nakatinig mo, busy utak mo, ano kayong magandang ganito? Ano kayong magandang gawin? Ano kayong magandang result na gagawin? Ano kayong gusto kong i-unlock na blessing ngayon? Ano kayong, saan kayo may excite pag nakuha ko to? Yun ang mga tanong sa sarili. Nagets nyo? Kaya wag ka magtaka, ang inyong lingkod, ang inyong lingkod, laban lang. Ang inyong lingkod, talagang tira lang. Di ba? Wala tayong alam sa vlogging, edi pasok lang, vlog-vlog din mo. Nakalusot. Hindi ko rin na-expect, di ba? Travel-travel, ganun. Forma-forma, ganun, di ba? Parang, uy, paano ba? Parang, halimbawa, sample sa akin, parang, ano bang uso ngayon? Para makabata naman. Makabata ba? Makabata na mga pormahan ba? Tingin-tingin din ako. Ano ba uso ngayon ng mga makukunig ko sa mga bata? Mga di, ganun, ganun.
Di ba? Ano kayong trip na sasakyan ngayon na talagang kikiligin din ako? Yung kikiligin ako, yung mga tipong ko na kaya ng budget, na kaya kong trabahuin tapos igugol ko. So doon ako kinikilig. Di ba? Kasi hindi naman ako agad na ano eh. Dumaan muna ako sa tigta 3M na sasakyan bago yung Defender. And during lockdown, nagpapagawa ako ng Ikigai. Papagawa ko Ikigai. Imagine mo yung Ikigai ah. Habang nagpapagawa ng Ikigai, bumili ako Raptor, bumili ako Defender. Ganon. Oh, bumili. Nag-collect ng kung ano pinagagawa ko. Nagko-collect ako mga sapatos, mga rare. Wala kang magawa. Lockdown eh. Butik tapos ang lakas ng online eh. Di ba? Eh di lahat ng kinita din, nabuhos dun sa ano. Buhos-buhos sa construction. Ang point ko, yun, bagong energy, bagong natutunan naman. Kahit high school grad tayo, pero kahit papaano, natututo na tayo sa architectural design. Nakakaintindi na tayo ng mga contractor, subcon. Di ba? Paano hindi ka matuto? Ikaw man yung contractor. Di ba? So, alam mo yun? Yung project namin, ang project cost namin mga nasa 18 million, 20 million. Sabi ko 25 million, parang 25 naka 25 million na tayo ah. Kalansay pa rin. Kalansay pa rin. Putang ina. First time eh. First time tayo magano eh. Pero learning siya, learning curve. Pero maganda naman yung result. Bottom line, never stop dreaming, never stop na thinking na kung paano ka magle-level up sa buhay. Kung ano man yung situation mo ngayon, hindi pa yan. Kung ano man yung situation mo ngayon. Kung ano yung mga challenges ngayon, given, matik na meron challenge talaga. Every time na umaakyat ka, may challenge. Subukan mo ba? Wala ka challenge. Di ba? Pero pag paakyat ka, even small steps, basta importante, move forward. Kaya even small steps, malayo pa rin mararating mo dyan. Malalim pa rin. Pupush mo pa rin yung sarili mo. Ano bang ikaganda? Ano bang bare months? September ngayon. Anong gusto ko mangyari this month? Paano ako magpo-production? Di ba? Paano ako lalago? Share ko sa inyo. Saan ako nakatira dati sa boarding house? Bro, pakita mo na yung picture, bro. May kwento yun sa picture na yan. Eh. Ayan, oh. Yung video na yan, ay yung ano na yan, yung arrow na yan, yun yung gate. Dinaanan ko yun nung nagbabike. Kung familiar kayo sa Cebu, sa likod dyan, sa gilid dyan ng UP Cebu. So marami mga borders dyan ng mga estudyante ng UP. Sa taas niya, pagpasok mo dyan, tataas ka, akit ka sa taas, dyan sa may bilog na yan, dyan yung veranda na tinatambayan ko. Dyan ako nag-imagine ng overlooking na bahay. Kasi kung alam niyo yung Cebu, nakaakit ako ng Cebu sa tops. Pagdating ko sa tops, grabe imagination ko doon sa Cebu. Doon sa tops. Kasi overlooking yun, buong city nakikita mo, buong Cebu nakikita mo, 75%. So, doon ako nag-imagine, as in wild yung imagination ko, and nadala ko yung imagination ko dyan sa boarding house na yan. So every time may dumadaan dyan, nakaupo ako dyan, tapos pag may dumadaan, iba yung imagination ko. Oo, talagang yung nakikita ko sa taas. Basta dami kong na-create na pangarap dyan. And bed space yan, 700, pero yan yung boarding house na napalayas ako. Tapos natulog doon sa plaza. Pero nakasmile. Wala. Tawa lang. 'Di ba? So, yun yung yun yung before. And pakita ko rin sa inyo, next video bro. Oh, etong video na to na reality na ito. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Ganyan lang ng 5-5. Kaya naman maging natin. Kung hindi tayo palaban, hindi tayo abot dyan. Paulit na lang ulit.
Three times paulit. Ano po ba? Am I dreaming? Oh, I'm living in my dream. Tayo lumaban dyan sa alin. Hindi, Patrick, kung hindi tayo pumapalag, kung hindi tayo gusto mag-level up sa buhay, kung Am I hindi tayo dreaming? nag-upgrade ng taste, Oh, I'm yan living ang in bunga my na dream. nag-upgrade ng taste. Yan ang bunga na nagpalaban sa alin. Yan ang lagi nakasmile pag pumapalag. Ginagawa ninyo ang laban. Ang laban. Ano? Unti-unti, anong next goal mo? Am I dreaming? Oh, shit. Oh, I'm living in my dream. Nag-gym. Thank you so much. Ayun. Anong na-feel nyo? Please comment below anong na-feel nyo habang pinapanood nyo. Express your feelings by dun sa comment box. Be true to yourself. Be expressive. Wag mo itago, ilabas mo yan para maramdaman ng mga kasama nyo. Ganon tayo magparamdam ng kilig, yung mga ganon, di ba? Energy yan eh. Positive yan eh. Hindi pwedeng hindi pwedeng i-contain yan. Kailangan ilabas mo yan. Ganon yung magandang practice din na yung tipong pagka may nararamdaman ka, di ba? Kaya nga pag may kausap ka, hindi mo alam paano ka nakakapagpa-pay-in eh. Paano nababaliw yung kausap mo. Yung natural na frequency na hype kasi bakit? Galing sa loob eh. Hindi mo maitago. Yan saan ako nagsimula. Ilang beses din ako nadapa pero hindi ko binilang kung ilang beses ako nadapa. Nabilang ko, ilang beses ako bumabangon. Every time na nadapa. At gaano ako kabilis bumangon. Umiyak? Yes, umiyak. Yeah! Tangina, iyak. Iyak ka, lalaki ka eh. Babae, emotion tayo eh. Pero pagkatapos ng iyak, tawa ulit. Tama. Yun ang buhay. Ako, masarap umiyak pagka success mo na. Masarap umiyak pagka halimbawa kwento mo na, yung tipong magugusbumps ka kasi bakit yung pinakita mo, shit, nakatawid ako, paano ako nakatawid? Yun ang mas dun, masarap, mapapaiyak ka sa gratitude. Mapapaiyak ka sa blessings, na overwhelmed ka sa blessings. Tangina, thank you God, thank you Lord, thank you universe. Alam mo kung paano rin ako nag-next level ah? Kwento ko din. Kasi, di ba, resort ko yun? Resort ko yun, di ba? Ayun, private resort. Running yun. Nandun lang ako, actually. Nandun lang ako pagka kailangan ko lang, pag gusto ko magstay. But actually, running yung business na yun. Ibig sabihin, hindi rin ako nangarap mabahay ng ganong kalaki kasi hindi mo maikot yun everyday. Di ba? Yung negosyo natin. So pag kailangan ko ng meeting, may sarili akong venue. Pag kailangan ko ng pag kailangan ko ng kainan, may chef tayo. May kailangan ko ng conference room, may sarili akong conference room. Mag gusto ko magpa-swimming, may sarili tayong swimming pool. Gusto ko ng view, may sarili tayong view. 'Di ba? Yung mga ganun lang yung trip ko. Pero pag wala ako, ay kumita ka, magpasok ka ng pera. Saan galing? Saan galing? Empowered consumerism. Saan galing? AIM Global, 'di ba? Tapos ngayon nga may pa-expand pa ulit ako ng five cabins. Saan galing? 'Di ba? AIM Global. Nagets nyo? Alam mo kung paano ako mag-level up? 'Di ba si Mags, yung may model ako sa may model sa mga Pinoy. Nag-set up ako ng ads ngayon na pang foreign market para magtumaas yung value. Para tumaas yung value, kumuha tayo ng Caucasians model.
Gusto niyo makita? Hindi ko pa to ina-upload sa Ikigai ha. But for your eyes only, di ba? Hindi ko pa na-upload yun. Please play the video. Napaka-special naman ng ano, ng community na to. Abangan. Ito na. Hmm. Guys, ano na eh. Kung alam niyo ako grateful ako kay Aproy Saldua din. Sila yung dalawa ni Upline, paano nila ako mapabalik. Nag-tandem yung ng dalawa na yan para mapabalik ako sa easy. Kaya forever grateful dyan kay ano sa Upline nyo. And yung Tapos, abundance, ha? ayaw daw mag-play. I-save niya muna. Kasi Sige. i-save niya muna. Ulit. Oh, Sige. magpe-play yan, na-play ko eh. Oh, mag-gratitude muna ako sa pinaka-apply nyo ha. Kung gaano ano yan. Diyan ko natutunan yung pinractice ko talaga yung ano, yung sa kanya ko natutunan yung scarcity and abundance. Yung unang nagdi-discuss diyan, sinapuso ko yan. Gratitude, energy, cosmic law, yung mga ganun, di ba? But yun lang ang pinractice ko tapos hindi na rin ako masyadong lumalim. Kinonvert ko sa production yung practice na yun. Habang wala, isang question lang kung sino magtatanong. Kung may tanong kayo while waiting. Oy, ito na. Ayun na. Balik. I-loop mo lang ulit ha. Sige. Bro, panoorin mo to. May volume? Walang volume? Sige lang, magagawa ng paraan yan. Bu-volume yan. Paulit daw bro, ulit. Baka makuha mo na yung volume. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Isa pa ulit. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Last na lang. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what
was once just in your imagination. Thank you! Oh. Comment down. Comment down. Pang-high value yun. Kasi maraming foreigner ang nag-check-in. Hindi kumuha tayo ng model ng foreigner, di ba? Pumapalag na tayo sa international. May partner pa yun na lalaki, may maraming magagawa ng mga short videos, pang reels, pang di ba? Mm. So, tapos habang pinapanood mo para ma-imagine mo rin na pag nag-check-in kayo doon. And kayo din pagka Del, isama mo, di ba? At least may experience nyo yung pag-check-in niyo, parang result ng networking, di ba? Pagka may nagbo-book ng mga downlines, kahit gaano ka busy, sinasabay ko sa schedule ko, I make sure na nandun din ako para yung owner ma-meet nila nung mga leaders. So may ibang bagsakan din. Pero hindi na ako natutulog para magamit nila yung buong property. Kumbaga parang guest lang, 1 or 2 hours lang ako nagtutok sa mga nagche-check-in lalo na pag networkers. Wow. Pero most of the time, puro mga foreigners, may konti lang locals. Kung may locals, mga mayayaman talaga. Nagugulat ako, may-ari pala yung ganito nagche-check-in, mga big time pala sa ganito, may mga big time, kaya ayun. Ayun ang nagawa natin sa industry na nakakatuwa kasi hindi lang kotse, yung pinapangarap natin na hindi lang talagang bahay din, asset din. O kumbaga parang asset na pwedeng income generating siya, na magsilbing inspiration din sa atin. Hindi pa dream house yun. Ibig sabihin, magpaparami pa ako ng ganun. May mga projects pa ako na mga ganun na magpaparami. So, back, tapos, punta doon yung pera. So, mamimili lang ako kung saan ako matutulog na staycation house. Kasi ako pala travel ako eh. So kung gusto ko naman yung ganto, gagawa ako ng gantong design, lalagay ko sa forest, so doon naman ako magti-trip. Dito naman, tasunod naman yan sa dagat naman na ganyan. Pero mga maliit na, di ba? So anytime mamimili ako sa kung gusto ko beach. May trip din ako na sa city. So within the city, ganito na yung experience ko. So magtatayo din ako sa city. So magpaparami. Nakakatuwa kasi yun ang naging result ng networking. Yun ang naging result ng positive na mindset. Napakasimpleng 2 words lang. Positive mindset na pag pinractice mo talaga yan na kahit malagay ka sa negative situation pero still positive ka pa rin. Positive pa rin. Positive pa rin. Kaya minsan parang hindi na tayo nakaka-relate. Minsan OA na yung pagiging positive sa tingin natin eh, di ba? Pero actually, malayo mararating sa'yo ng ganun. Pwede kang matras, isip konti, pero hindi, kailangan mangibabaw yung pagiging positive eh. Kailangan magiging manibabaw para at least ma-inspire ako. Kasi kung negative ako mag-isip, hindi ako makapag-move. Atras abante yung galaw ko. Pero pagka positive yan, ibig sabihin, may kalalagyan yan. Di ba? May kalalagyan yan, may kalalagyan yan, may kalalagyan yan, may mararating ka dyan. Malayo mararating natin yan sa ganyang klaseng pag-iisip. Huwag na nating palalimin. Positive lang yung mindset mo. Positive lang yung belief mo. Di ba? May tiwala ka lang sa sarili mo, kaya pa, may ibubog ka pa, bata pa, may purpose, bakit ka nandyan? At yung iba, nag-quit na, yung iba, hayaan mo na yun, wag mo nang hanapin yung mga nag-quit, wag mo nang bilangin yung mga tumigil, wag mo nang bilangin yung mga lumipat ng company. Ang bilangin mo, yung mga natira, ang bigyan mo ng value, ang bigyan mo ng energy, yung mga nag-stay sa'yo. Wag mong bilangin yung nawala. Ang bilangin mo yung nandyan. Kahit 2 yung natira dyan, kahit 4 yung natira dyan, basta natira. Hindi ko nahanapin yung nawala. Sayang lang energy ko doon. Ang bibigyan ko ng oras, yung mga nagstay. And always remain, talagang practice pa rin yung gratitude attitude. Sa mga appliance, whatever issues na meron, ibalik ko pa rin sa gratitude. Iba pag gumalaw ka with gratitude, with grateful na gratitude na heart. Iba. Kahit gumalaw ka, kahit magaling ka na, kahit may sarili ka ng palo, kahit ako LPG na ako, kanina kinorek ko yung sinabi, kinorek ko pa rin kasi bakit mas may gratitude ako dun sa tao na yon compare dun sa past kasi past is past. Pero ang binilang ko paano ako nakabalik dito. LPG na tayo pero grateful pa rin sa lahat.
Lalo na ikaw. Lalo na ikaw. Okay? So, 3 questions bago tayo matapos. Bago tayo mag-closing. Pili lang kayo ng tanong, Brad. Question. Alright, FC, good evening. Yan. Yes. Ako muna magtatanong kasi ako naman yung speaker. Take advantage ko na to. Okay. And anyway, pasalamat. Syempre, pasalamat muna ako sa sponsor ko. And then si Coach New Day, Coach Rodel, sa nag-guide sa akin. And yun, Apsi, ito lang yung tanong ko, napakasimple lang naman. Ano ba yung attitude ng isang Louis Gascon? Bakit narating mo yan? Yung kinaanuhan mo ngayon? Kinalalagyan mo ngayon? Ano yung attitude mo ngayon? Yung talagang kasi alam ko walang sekreto sa success. Alam ko ano yung attitude ni Louis Gascon? Bakit narating mo yung estado ng buhay mo na ganyan? Attitude or character na lang, bro. Yes. Opo. Kasi parang yung mamomold mo na character, kumbaga parang lagi nyo tatandaan na from thought to words to actions. Parang yung quote na naging mindful ako sa kwan ba? Naging mindful ako nito na that time na before ako mag-aim global na kwan ko ba to na hanggang ngayon hindi ko pa rin ito makalimutan. Pakinggan nyo to. Be careful of your thought for they become your words. Watch your words for they become your feelings. Diba? And then yung be careful of your thought for they become your words. Watch your words for they become your actions. Guide your actions for they become your habit. Shape your habit for they become your character. And value your character for it becomes your destiny. So may connection siya sa destiny. So nagsimula siya sa thought. So self-awareness ang dinevelop natin. Bakit tayo parang character talaga eh. From thought talaga bago mo makuha yung character. Kasi bago mo makuha yung character mo, paano ka mag-isip? Diba? Ulitin ko ulit ha. Be careful of your thought. Be mindful sa thought mo for it becomes your words. For they become your words. Guide you, watch your words for they become your actions. Tama? Actions, habit. Habit, character. Character, destiny. So, ibig sabihin, tayo may control. Tapos, meron man siyang sekreto, pero hindi siya secret kasi laging narinig natin na move on agad. Hindi ako bumababad sa situation. Na halimbawa, pagka nag-move on, pagpag lang. Ganun lang. Tapos, kunin mo learnings. Pag bumalik ako sa past, wala nang hugot. Pag bumalik ako sa past, titingnan ko rin, involved din yung sarili ko. Titingnan ko, babasahin ko kung paano ako nag-react on that specific incident. Kung paano ko nakita yung involved na tao, kung ano, whatever issue, ibig sabihin, nakita ko rin yung sarili ko, paano ako mag-react. Kasi pag nakita ko lang sila kung paano sila nag-react, victim mode ako nun. Ang ipapatunayan ko, ako yung tama. Sila yung mali. Pero pag nakita ko, outside the box, pag nakita ko involved yung sarili ko, lumabas ako sa sarili ko, nakita ko sarili ko plus yung involved na tao, hindi na ako victim. Nakita ko yung reaction ko, tanga din ako putya. Doon ka nagkamali, Louie. Oh, so alam ko i-correct next time. Mabilis ako mag-move on, ganun. Tapos practice din yung mga universal laws. Universal laws lalo na yung mga sa karma, what you give, you receive. 'Di ba? Yung mga tipong gano'n. Practice mo rin relationship mo rin sa pera. Pag masyado kang kuripot, hindi ka mag-grow sa pera. Tama? Pag masyado kang tirang takot, hindi lalaki pera mo. Tama, 'di ba? Ibig sabihin, yung relationship mo rin sa pera. Para siyang mga para siyang mga angels na parang para sa mga angels na dumadapo sa iyo ba? And alis din yung mga angels na yan. Kung yan sa puno, dumapo sa mga puno, alis din yung mga yan. So, ibig sabihin, pag may dumapo, welcome angels, 'di ba? And pag umalis, ibig sabihin, yung pera, gratitude, 'di ba? Parang arigato mani ba? So yung mga angels aalis din 'yan.
Thank you, Angels. Napasaya mo ako. Napasaya mo ako sa bills. Napasaya mo ako dahil sa binayaran kong kuryente, dahil sa binayaran kong kotse, napasaya mo ako dahil sa binayaran kong coffee, dahil sa binayaran kong every time mag-release ka ng pera, magkaroon ka ng relationship na gratitude ba? Na tawag na to arigato money. And habang nate-thank you ka, sige, sige, parang angels. Okay, angels. Goodbye, angels. Balik ulit kayo. Magsama ka ng maraming friends. Hindi magbalik ng daming pera mo ulit, di ba? Ganun lang, continuous lang yung flow, di ba? Tapos mabilis talaga mag-move on. Mabilis mag-move on. Yun yung masasagot ko, bro. So, tandaan nyo, be mindful sa thought for they become your words. Watch your words for they become your actions. Guide your actions for they become your habit. Shape your habit for they become your character. And value your character for it becomes your destiny. And isa rin sa practice. Isa rin sa practice ko. Wala nung pag-start ko dito sa network kasi competitive din ako before, napalihim. Pero pinractice ko to. Tandang-tanda ko to until now, na practice ko pa rin. Siguro pwede nyo ma-adapt to. I am a competition. Bisaya jud ta. I am a competition with no one. I have no desire to become better to anyone else. I just want to be the best that the person I was yesterday. Nagets yan? I am in competition with no one. I have no desire to become better to anyone else. I just want to be the best that the person I was yesterday. Practice. Kaya ang language ko, i-break ko lang yung dati kong previous record. I-break ko lang yung record. Wala ko i-break na ibang record. I-break ko lang yung dati kong record. Yun lang yun. Diba? Wala akong titingnan na iba. Wala akong titingnan kasi pagka may tiningnan ako, nagkipag-compete ako, di ba? Ako rin malulubat eh. Di ba? Pag nakipag-compete ako, habulin ko pa yung mga sales na yan. Habulin ko pa, didiskartehan ko pa yan. Di ba? May sira lang diskarte ko. I-break ko lang yung sarili kong record. Enough na yun. And unti-unti, eventually, nakikita mo rin na nag-grow ka, na nag-grow. Ganun lang. Nasagot ko ba, bro? Yes, solid. Upline. Grabe. Sinulat ko. Yan. Kaya napakaswerte nyo kung kayo nagsulat talaga. Dapat nagsusulat kayo. Dapat nagti-take down note kayo. Kasi minsan lang natin to maging guest si Upline, no? So yung mga magtatanong dyan, pwede nyo pong i-open mic yung mga magtatanong. Question. Yan. Meron pa tayong 2 question. Yan. Be thankful tayo kasi binigyan tayo ng oras ng ating upline. So nakikita lang kami nito sa events. Alright. So, yan. Sino yung magtatanong? JC Bagatnan. Sige, open mic, bro. Sige. Open mic. Paki-open yung mic, technical. Ano po, si JC Bagatnan. Yan, thank you, Mentor LPG. I love you. And Yes. yan, so Thank thank you so much for this opportunity na makapagtanong sa isang LPG. Tanong ko lang po, Mentor, especially sa mga katulad kong mga baguhan at wala pa po masyadong results sa ganitong business. Even din sa mga part-timer natin, mga business partner. So, tanong ko lang po, Mentor, paano nyo po na-overcome or paano nyo po na to turn into positive nung ikaw rin po ay nagsisimula, yung every time na meron pa pong situation. Yun. So, ibig sabihin po, every time na meron pang situation, paano mo po siya na-overcome at paano mo po siya na to turn into positive? Thank you so much, Mentor LPG. Yun ang sinasabi ko na normal lang na may mga challenges. Pero hindi ko personal kasi. Kumbaga, things happen for a good reason. Di ba? Parang may purpose ba bakit nangyayari. So, hindi siya big deal sa akin pag may mga challenge na ganyan. Hindi siya big deal na halimbawa na may nangyari sa family. Di ba? Sometimes may mga challenge pa, may namamatayan pa tayo, di ba? Parang ang mas big deal ko ako yung nauna sa kanila.
May nauna talaga, may naunang pinanganak, may maunang, may paano, yung mga simpleng mga ganun ba? Para lang at least malaman nyo lang, kumbaga parang, wag natin i-big deal yung mga maliliit na bagay, small things. Di ba? Parang mga kwan, di ba? Parang hindi siya, ano eh, hindi siya, para paano siya na-overcome, mapapalitan. So, detach lang. Hindi naman sa walang puso. Kumaga parang nakafocus ako kung ano yung priority ko. Kasi yung priority ko long term. Hindi ako pwede ma-distract sa simple na bagay na may stuck ako sa isang bagay. Kasi may stuck yung isip ko, may stuck yung energy ko. Hindi ko magagawa. I always make a way na magagawa ko yung long term na result rather than dun sa mga urgent lang na pag ginawa ko to, masusolusyonan ko pero may pangkain na ako bukas. Mga ganun. So, anything na kwan, basta sabihin mo lang lagi, things happens for a good reason. That's it. Tapos may purpose yan. And hindi mo makita, diyan lalabas yung faith. Have faith sa ginagawa mo. Have faith sa dreams mo. Have faith na mangyari siya. 'Di ba? So, diyan lalabas yung faith. 'Di ba? So, hindi tayo, lalo sa nagsisimula, wag mo na isipin na nagsisimula ka. Wag mo laging, nagsisimula pa lang kami, na ganito, 'di ba? Pag nagsisimula ka, ibig sabihin, feeling ano ka na, parang mindset na gagaling din ako. Nagsisimula, yes. Laging ang question na nagsisimula, paano natin na-overcome na ganito, paano natin na-overcome na ganito, paano natin na-overcome, paano naging positive. Yes, i-matic na yan. I-accept mo na may negative talaga na reaction. I-accept mo na yan na may mga negative talaga, may mga challenges talaga na hindi ka nakakabayad ng ganito or bills mo or ganito. Di ba? Normal naman yan eh. Pagka naging successful ka, gusto mo maging normal yan, edi pumunta ka sa predict na kaya mo ma-predict yung income mo. Tama, 'di ba? So dito kasi i-develop mo yung self mo, i-develop mo yung mindset mo, yung parang yung transformation ng mindset mo from scarcity to abundance pa lang, pagtawid pa lang na ganoon, 'di ba? Yung emotional, yung pagiging emotional into kaya nang i-control yung utak mo, 'di ba? Yung emotion mo. Kasi the parang ang pinaka malayong distance talaga yung mind saka yung puso eh. Kasi minsan magkaiba 'to eh. Magkaiba. Gusto ng isip, malayo si puso, 'di ba? Parang ito kasi kailangan mag-align yung feelings mo tsaka yung thought mo eh. 'Di ba? So tsaka tanggalin niyo yung word na mahirap, 'di ba? Pag lalo mo iniisip na mahirap, mahirap talaga. Totoo 'yan. Lahat na aral, chill lang. Wag masyadong seryosohin yung mga ganap-ganap sa buhay na mga challenges kasi normal lang naman 'yan. Normal lang talaga 'yan. Along the way pagka sinisimulan mo, 'di ba? Wag kang yung alam mo yung trabaho lang, just enjoy kung ano yung ginagawa mo. At may mga tao talaga na para sa'yo. At habang ginagawa mo na mabilisan, na mas maraming oras, mas mabilis mo ma-master. Parang gato, yung pagkakausap, pagko-close deal, pagpo-prospect, di ba? Hindi ko alam kung paano ko prospect sa FB, sa TikTok, or whatever na resources sa SOCMED na pwede ka makakuha ng leads. So, ibig sabihin, paano yan? Di ba? Ibig sabihin, gagaling at gagaling ka din basta lagi mo lang siyang gawin. Just love what you do. Kasi doon lalabas eh. Pagka excited, walang nakaka-discover ng ano. I mean, walang nakaka-discover ng tawag na to, ng magandang idea sa bad trip na tao. May nakita ba kayo na bad trip? Galit na galit po. Teka. May magandang idea, walang ganun. Di ba? Walang ganun talaga. So, yun lang masabi ko. Next question. All right, next question si Coach Ricky Sevilla. Hello, mentor, upline, idol. Yes. No, Yes. medyo kuhan ako ng konti. Okay. Kasi wala pa ako sa network apps. Pinapanood ko na kayo ni upline Joseph Lim. Yung sa Balisin. Teka lang, bakit ganun? Woo! Okay. Ngayon, apps narito na ako. Pakita nga ng mukha mo, Brad. Pakita yung mukha mo, Brad. Ay, hindi ako makita. Hello? Ayan. Hindi ako makita na? Kita na. Against the light lang. Yan. Ay, no, sorry. Joke lang. Joke yun.
Oh, Woo! nangyari sa'yo? Yes. Nag-flashback kasi yung time na ano ba yun? Sandali. Yeah. Kalma. Kalma. Kasi nung pinapanood ko kayo noon yung ginagawa pa lang yung bahay mo noon apps, nasubaybayan ko kayo noon. Hindi pa ako nasa network noong time na yan. Hmm? Pero talagang si Up Joseph talaga yung nagbigay sa akin ng inspiration na gawin to. Even though hindi ko alam kung saan ko hahanapin. And then na-inspire ako. And then after 2 years, eto na ako. Ngayon, yung madalas kong nakikita sa inyo, Ups, happy lang. Pero nung dumating na yung mga leaders ko, Ups, hindi ko nakita yung nurturing, paano mo i-keep, paano mo ingatan, paano mo i-power, mga ganon. Yung bang, paano mo bibigyan ng importansya o personal caring yung mga down the lines mo, even yung nasa malalayo apps, nasa ibang bansa. Yun lang po yung tanong ko para makita ko sila. Siguro wag muna tayo pumunta doon sa ibang bansa. Yung mga nare-reach lang natin. Siguro, parang kailangan din, minsan may caring kasi na hindi sila nag-grow eh. So, we need to understand na kung paano tayo mag-mold na leader. Kumbaga parang may vision ka na sa kanila kung paano mo sila i-mold. Ito ba yung tipo pag minold ko to, na mold yung mindset, nag-step up, kaya yung decision making gumagaling, 'di ba? Kasi ang pagli-lead kasi kailangan ma-lead muna natin sarili natin kasi sumbungan tayo ng mga leader sometimes, pati problema nila eh. 'Di ba? So paano mo i-set aside yung emotion mo, paano mo protektahan pagka nagkukwento na tong leaders na to ng mga kadramahan, sometimes sumbungan tayo eh. So tayo yung shock absorber. So tayo shock absorber. So nung napansin ko yan, tangina ba't nalilipat sa akin yung problem niya? At bakit bago ako matulog, naisip ko pa siya. Di ba? Hindi natin napapansin, di ba? Laging, teka, problem mo to, ikaw mag-solve. Ano yung solution mo dyan? Di ba? So, lagi tayong maghiwalay na bibigyan mo rin siya ng palaisipan kung paano siya mag-solve ng problem. Hindi tayo nagsosolve ng problema nila. So, always teach how to fish. Not parang spoon feeding ba? So, doon sila nag-grow. And nakakatuwa yan kasi pag nag-grow yan, kayang tumayo. Kayang tumayo. Darating ang time, para ka nagpapalaki ng anak, hindi naman forever na nandyan sa'yo. Pagka nagkasing edad yan, mag-aasawa, magpapamilya, bubukod din yan. Di ba? Hindi naman tayo forever na mag-asama. So, parang ang mindset ko din, parang yung leaders ko, habang ninonurture ko to, paano ko siya papalakihin? Paano ko siya papalakihin? Ito ba yung tipong pag nadapa, di ba? Halika, bubuhatin kita. Halika, aalalayan kita. Halika, kapit ka sa kamay ko para makatayo ka. Halika, susubuan kita. Tangina, 5 years old, 7 years old, 10 years old, susubuan mo pa ba? Di ba? So, ibig sabihin, may tamang may tamang, ano ba yung halimbawa, yung bago. Ano ba yung dapat ay papakain mo ba? Gerber muna, ganto. Di ba? Minsan kasi, di ba, pa-aware naman kayo nito, di ba? Hindi man na natin sinasalang yung mga bago sa mga usapang mga depende sa maturity level ng leaders mo. Di ba? So, depende kung paano ka mag-care. Ang caring, long term, tingnan natin sa long term. Kung ang tingin natin sa leader, gusto ko ganito siya maging leader. Parang ganito yan, parang gusto ko ganito siya lumaki. Di ba? Gusto ko ganito siya lumaki as a leader. Di ba? So, ibig sabihin, minomold mo na siya. Kung gusto mo maging player yung anak mo, gusto pahawakin mo ng bola. Paaralin mo na ng rules, paaralin mo na ng gano'n, 'di ba? So ibig sabihin, kung gusto mo maging leader to, maging icon sa industry. So nakikita mo na. But before mo siya pasahan ng vision na gano'n, dapat nakikita mo rin yung vision mo sa self mo. Kung ano mako-contribute mo sa industry, kung ano mako-contribute mo sa community, kung ano magiging papel mo. So that's it. Okay. Bonus question na lang isa. Alright, so thank you so much, Coach Ricky. So meron pa tayong habol isang question, si Coach Jency Calibo. Bonus na yan ah. Yes. Yan. Talagang iano natin to. Coach Jency, paki-open yung mic ni Coach Jency Calibo. Meron siyang question. Yan, shout out sa mga Solarians Empire. Technical, pasuyo. Yan, hinahanap pa siguro si Coach Jency. Yan, papin na lang siguro. I-ano natin to.
Tawag nito, value natin tong time na to kasi bihira lang to si Upline Louie mag-guest sa atin. Di Oh. ba? Grabe to. So, solid to. Solid na solid. No? Pa-raise your hand para po makita. Raise your hand, Coach Jency. Yan, kasi medyo madami po tayo. Ayan. Nasa por. Good evening po. Yes, good Yun. evening. Alright. Opportunity. Thank you po, Uplowy. Yes. Uplowy, yung question ko is, paano mo po inugaling maging masaya everyday and how important it is sa mag-manifest ng mga dreams mo po or mga dreams din. Thank you po. Okay. Masarap sagutin yan kasi madaling sabihin kasi yung ang inuugali ay ang pagiging masaya ay inuugali. So like ko sinasabi yan. But before natin ma-achieve yan, kailangan yung self-awareness mo, yung acceptance mo in every situations. There are things na wala tayong mga control na bagay, 'di ba? So parang para maging masaya, 'di ba? Hindi ko control yung surroundings ko, whatever reactions, hindi rin ako reactive sa mga sabi-sabi ng parang ano ba, parang kaya ko mag-solve ng problem na masaya. Kaya ko mag-set ng training na masaya. Kaya kong yung anything na tinatrabaho mo kasi masaya lang. 'Di ba? Ayoko yung 'di ba? Before kasi 'di ba yung mga training dati kung nabutan kung sino yung umabot dito ng BMS, isa rin tayo sa mga nagte-training na ganyan. So parang ayoko na pwede bang coaching without causing resentment, 'di ba? So, doon ko na unang na-practice yun na every time na nagtitrain ako, hindi na ako nambubuli or nag-strike ng ego kasi bumabalik din sa akin. So, isa pa, yung pagiging masayahin in every situation, sometimes, syempre, tao din, tatamaan ka rin yung emotion, pero babalik ako dun sa bakit kailangan ko masaya? Bakit kailangan ko i-maintain yung vibes ko? Kahit di masaya, di ba? Kahit hindi nakakasaya, pero paano ko tatanggapin yung situation? Paano ko i-let go? Paano ko magiging detached sa isang bagay at hindi ko pag-aari ito? Sample na maganon, di ba? So, hindi ako pwede i-control yung situation. Halimbawa, bigyan ako ng situation sa labas. Marami kasing outside force, negative force, na wala tayong control. So, ang may control lang ako. Kaya ko i-control yung thought ko. Kaya ko i-control para makontrol ko yung feelings ko. Hindi ako pwedeng affected sa labas. Oh, halimbawa, parang simpleng ganito Kilala niyo si atin-atin na lang. Kilala niyo si Earl, umalis. Na-feel niyo ba? May post ba ako? Pumatol ba ako? Nalungkot ba ako? Desisyon ng tao yun eh. Di ba? Desisyon ng tao. Tuloy pa rin ako. Dahil ako masaya eh. Masaya ako. Masaya ka doon. Nag-decide ka doon. Kung sumemplang ka man, winish na lang kita na maging good luck at gumanda. Pag nagkamali naman, nandito lang pa rin ako. So, wala rin ako masamang tinapay. Tama, di ba? Patol ba ako sa post? Wala. Patol ba ako? May mga papatamaan ba ako? Wala. Decision yun. Ang dami. People come and go. Ganon din sa buhay natin, di ba? Hindi lang naman sa network, hindi lang naman sa ganito, di ba? Masaya-masaya ka, chumeke ka ng ganito, tapos biglang sampulan ka ng kamag-anak mo na, oy, cheke-cheke ka dyan, di ba? Oh, ang damot-damot mo, yung mga ganon. So, hindi naman kayo pareho ng isip. So, sa tingin nila, pag may pera ka, gano'n. Maraming situations, instances. But bottom line, every specific incident, paano ka mag-react. And talo ka pag halimbawa, hindi ka naging masaya. Hindi plastika na masaya. Bago mo ma-achieve yun, ma-recognize mo bakit ka malungkot. Bakit ba ako malungkot? Bakit ba tinamaan? Tinamaan lang pala ego ko. Tinamaan. Bakit ako na bad trip? Tinamaan lang pala yung pride ko, yung ego ko. Kasi nag-hold back ako sa isang belief. Na old belief sa dating programming ko na yun ako. Huwag mo akong kantiin. Huwag mo akong kalabanin. Parang ganun ba? Parang sino ka ba? Parang ganun. So, ibig sabihin parang hindi ako nag-hold back kahit na anong naabot ko, hindi ko nilalagay sa balikat. Kasi simpleng bagay lang, nagda-drive ka, ikat ka ng taxi, tapos dinadrive mo, mas mataas na uri na sasakyan, di ba nakaka-bad trip? Kumbaga sa Bisaya, nakaminos ang buwang ay. Sino ka ba? Bios ka lang, kinat mo ako ng ganito, di ba? Bad trip ka kasi bakit? Teka. Ba't ako na bad trip? Putya pride ko, kasi mas mababang uri yung sasakyan niya. Sinita ka ng guard. Putya, sira ulo tong guard na to. Hindi niyo ba ako kilala? Hindi ka naman niya talaga kilala, gagi.
Meron pa sa akin mag-uudyok, di ba? Parang halimbawa, hindi na asikaso sa restaurant na ganun. Tapos minsan may kasama ako. Halimbawa, hindi lang ako na-entertain na maayos. Biglang yung kasama ko, sila na bad trip para sa akin. Hindi nyo ba kilala yan? Hindi nyo ba kilala yan? Sabi ko, Lolo, gago, hindi ka ako kilala yun, di ba? Huwag mo na piliting kilala ako. Alam nga naman, mangaway tayo at magpakilala tayo. Ako nga para, si LPG Sabog. Mutang ina, mayaman, gago, wag mo akong, mutang ina, di ba? Pagka na bad trip ako, talo ako. At matutulog, ang goal ko, matulog ako ng mahimbing at nakangiti. Hindi ako matutulog, di ba? Minsan bad trip, puta, tulog mo na lang yan, pagising mo, ma-release yan. Oh, so maraming practice, maraming reasons bakit ka sasaya. And may connection yan sa goal mo. Pag bad vibes, pag mababa ang vibes mo, hindi makakapasok yung blessings. Kumbaga parang sa wifi, puta hanggang ano ka lang, hanggang ano ba yan? For ano ba yan? 5G hanggang 3G ka lang. Puta masikip ang daloy ng blessing mo. Kaya yung mga joke-joke sa networking habang naglatag, oh, eto, pag sad face ka, tatalbog ang blessing, lilipat sa iba. Tangina, totoo yun. Kasi bakit, di ba? Sino ba makakasalo ng blessings? Yung open, masaya. Bakit? Yung vibes niya. Sino nakaka-appreciate ng blessings? Yung masayahin. Tama, di ba? Pag galit na galit yung tao, hagisan mo ng pera yan. Putang ina. Parang ano pa yun eh. Iba pa yung paningin niya, iba yung perspective niya eh. It's all about perspective sa life. It's all about perspective, understanding. It's all about self-awareness. Bakit? Parang self-awareness, bakit ganito ako mag-isip? Bakit ganun yung reaction ko? Bakit ganun yung na-feel ko? Kumusta yung feeling ko? Bakit ganun? Alam mo yun? Kaya importante yun na kaya pala malungkot ako. Kaya pala naging malungkot ako kasi nasabihan lang ako ng bobo. Nasabihan lang ako ng hindi mo kaya. Nasabihan lang ako ng ganito. Na personal ko. May problema lang siya. Siya lang pala may problema. Wala naman ako. Nadamay lang ako. Natapunan ako ng basura. Oh, okay. Oh. Unti-unti na pa-practice mo kasi naintindihan mo yung mga taong nakapalibot sa'yo. Unti-unti na pa-practice mo. Unti-unti nagiging passive, nagiging masayahin kasi naiintindihan. Di ba sometimes, di ba, kasama mo sa business, una, bad trip ka dyan, pero nung tumatanggal, di ba nagkaroon ka na ng acceptance? Pag hindi mo tinanggap yung kasama mo, pag hindi mo tinanggap yung asawa mo na ganyan talaga yan, ibig sabihin, hindi ka magiging masaya. Pag hindi mo tina pag hindi mo ti- pag hindi mo tinanggap yung partner mo, business partner mo, downline mo, may gantong karakter pala talaga, may gantong ugali pala, pero lahat ng ugali nababago except itsura. Pero ngayon may science na. Di ba? So acceptance lang yan. You need to accept. Accept mo muna kung sino ikaw. Kilalanin mo muna kung sino ikaw. Paano ka mag-react in every situation. Pag nagkakaproblema ka, rattle ka ba agad? Or kumakalma ka na? Dati-rate, rattle ka agad. Ngayon, nagmamatured na. Oy, congrats, LPG. Tanga na, nagmamatured ka na. Dati, pagka nasabihan ka lang ngayon, ulbo agad ang kaspa, gagalit ka agad, namumula ka na agad sa high blood. 'Di ba? Ma-overtikan ka. Ngayon, ops, tayo na nagsisita. Oh, Brad, hindi mo kailangang bumusinan malakas na malakas ng ganyan. Kasi yung busina mo, walang matutulong yan. Magko-contribute ka lang ng negative na vibes or magra-reject ka lang ng pangit na energy sa kalsada. Tapon lang din yan. At ang balik din yan sa'yo, bubusinahan ka ulit ng 2, 3, 4. Ikaw pa nagpasimuno ng busina. So nagbubusinahan na kayo. Tapos hindi naman kayo umurong sa traffic. Are you learning? May connection na pagiging masaya. Kasi energy yan eh, vibes yan eh. Ang nakakasagap lahat ng mga goals natin, mataas yung energy na yun eh. So high vibes, tapos may nagpa-practice ka pa, gumagaling ka pa, dine-develop mo yung skills mo, yung skill set mo, yung mindset mo, hanggang gumagaling ka, hanggang unti-unti na-attract mo yung, ito yung result na gusto mo, o ito yung result hanggang nag-align, boom, sabog. Okay, that's it mga bok. And I hope na
Marami tayong na-inspire. Thank you sa pag-invite. Thank you sa pag-follow sa page. Thank you sa pag-follow sa Instagram. Thank you sa pag-follow din sa Ikigai. Ikigai Nature Lounge. 'Di ba? Yung pinanood ko kanina, ano pa 'yon? Kumbaga parang i-upload ko pa lang, and happy ako na pagbigay ng inspiration. Isa talaga sa purpose ko din. Bakit gusto ko i-achieve, not because dahil gusto ko ano lang, bukod sa sarili, of course, happy ako na makapag-contribute ako ng ganung result sa industry ng networking. Ang tanong ko naman, anong ambag mo sa networking industry? Kwento mo pa lang, success mo pa lang, malaking tulong yon. Kumbaga mag-break tayo ng gusto nating result sa sarili, but not only for ourselves, but yung inspiration na mabibigay natin, yung background mo, yung every time na may mabibreak, ma-unlock ka na blessing, anong mako-contribute niyan? Positive. Ibig sabihin, parang yun na yung contribution mo eh. Yun na yung contribution natin pag nakapagbigay tayo ng impact eh, sa tao, 'di ba? Sa inspiration, sa community pa lang. Anong ambag mo sa community mo? Anong ambag na result na sa community mo? Every time na may mga magagandang nangyayari sa iyo, anong impact na nabibigay mo sa community mo? And next diyan sa buong EC and buong industry. Nagets nyo? So ibig sabihin, every story, every new story ng success mo, marami na inspire. Every success, every ladder ng success na nakakit mo, happy ka dyan, I know. May kinabang family mo, of course. But every success, sinong may inspire mo? Hindi mo alam. Soon, habang nagsasalita ka in front of thousands of people, ilan yung may inspire mo? Ilan yung nabuhay na pangarap dahil sa'yo? Ilan yung negative na boses na na-overcome, na-overpower dahil nasundutan mo yung maliit na small voice na yan dahil sa kwento mo? This year, mamaya September 1 na. Bare months. Anong kwento na bago sa'yo? Anong love mong result? Na tipong pag na parang ganito, ang usapan na lang, magkano in-cash mo sa Bibo? Bibo na ngayon eh. Mapasukan ka ng 200,000, 300,000, 500,000, 1M, 7 figures. Level up ng thinking. Always dream. Level up lang. Parang simple lang, boarding house to apartment, parang gano'n lang, electric fan to aircon, second na ng sasakyan, brand new, sedan to SUV, sports car, pwede rin. Wag niyo limitan yung sarili niyo. May nakausap ako na, daddy kasi ako, gusto ko pang family. Di may pang family ka, tapos meron kang muscle car. Pwede naman yun, di ba? Oo nga, uplo. Bakit kilimitan sarili ko? Oo, bro. Kahit daddy ka, ang sarap pa rin ng meron kang muscle car or meron kang SUV na parang malalaki na mga gano'n, na meron kang 4x4 kung hindi mo trip yung sports car, 'di ba? Pwede kang may pang family, may pang kids, meron kang pang 4x4 pang akyatan sa bundok, 'di ba? Pang off-road, 'di ba? Masarap din ng gano'n eh. 'Di ba? So don't limit. May anak na ako, pwede ka mag-sports car. Bawal ba kung halimbawa may nanay ka na? Baka dahil doon, marami may inspire sa'yo ng mga mami. Di ba? Di ba? Di ba, Bok? Okay. This is it, mga Bok. Thank you so much. Thank you, Rodel Ganaban. Rodel Ganaban. Taga-Tugigaraw yun, atay. Taga-Tugigaraw yun. Taga-Tugigaraw pala yun. Ilocano yun, upline. Ilocano yun, atay din. Alright, ibalik natin yung energy natin kay Upline Louie.